Finally and officially, hindi talaga magpapaawat si Tisoy mga kasambreros. Tapos si Kath, no, may mga panibago na naman siyang post sa mga kasambreros sa kanyang butan, no. So single era pa rin talaga si Kath mga kasambreros. Hindi kagaya dito sa kay Daniel Padilla at kay La Estrada. Pinost na pala ito, pasegwihan natin ito mga kasambreros. Ito yung gusto kong gawin ni Mayor Mark Alcala or ni Kath mga kasambreros kung sila nga talaga. Kasi si Daniel Padilla, si Kyla Estrada nag-hard lunch na, no? Inamin niya talaga niya dito sa kanyang Instagram post mga kasambreros kagabi ni Kyla Estrada. So pinost na niya na yun nga, no? Magkasama sila ni Daniel Padilla mga kasambreros. So pinost din ito ng New Gen Trends So si Kyla Estrada at saka Daniel Padilla ay parang magkadikit sila ni Daniel mga kasambreros at saka yun dito pinost ito mismo ni Kyla Estrada sa kanyang Instagram account. So ito yung dapat gawin ni ni Mayor Mark Alcala ni Kath mga kasambreros kung sila nga talaga ni Kath, no, or ni Mayor Mark Alcala. So wala no, talagang single pa rin talaga, enjoying ang Kath din mga kasambreros sa kanilang single era mga kasambreros. So ini-enjoy lang talaga nila. Ito nakita ko ngayon, no, they're just enjoying their projects, their individual na mga trabaho mga kasambreros. Hindi yung parang hinahayaan na nila yung clamors and mga chismis and mga istorya na hindi totoo mga kasambreros. Kung unbothered lang talaga ang Kath din mga kasambreros because they wanted to live a peaceful life mga kasambreros. So yun siya, no. Unahin ko ito, sobrang dami nating items. Unahin ko itong kay Kath, no. Nag-share siya ng kanyang dito ng kanyang mga photos, no, at saka mga videos doon sa Bhutan pa mga kasambreros. So ang dami niyang ang daming pictures. Ang daming, may bulaklak pa siya dito, may aso, may tiger. So si Mikay, no, inalala niya dito si Mikay daw, no, sa Princess Mikay mga kasambreros. Nung Princess and I mga kasambreros nga ng days, no, nung nene pa si Catherine. Parang 15 or 16 years old pa si Kath dito mga kasambreros. So ang dami, no, talagang dito ang daming captured moments dito mga kasambreros. And of course, no, talagang dog lover si Tisay mga kasambreros. May isang aso dito na parang nakita yata niya habang titrip doon sa Bhutan mga kasambreros. So parehong dog lover kasi, di ba, ang Kath din mga kasambreros. So yung caption nito simple lang, no, talagang and by the way, congrats 20.6 million ulit ang 20,600,000 ulit ang dito ang followers ni Kath sa Instagram mga kasambreros. So ang kanyang post, Tiger's Nest for babies, and then si Mikay mga kasambreros yung kanyang caption sa kanyang Instagram post na ito kagabi mga kasambreros. So talagang enjoy lang, no, si Kath mga kasambreros sa kanyang sa kanyang single era din po, no, kagaya ni Sir Alden. So yun po, talagang wala silang hindi ini-enjoy na moments, no, especially kapag nasa trip, no, nasa family, nasa kung ano mang nature nila na tripping sa buhay mga kasambreros. So yun po. Tapos si Alden naman pinost din pala, no, sa kanyang Instagram story yung bench niya na pictures at saka yung pag-cheers nila ng Love Siargao mga kasambreros, na mas nauna pang i-post natin kaysa kay Alden mga kasambreros, kasi nga sa sobrang busy ni Soiti ay mas nauna pang kumalap ang mga admins ng tulad nito na video and pictures mga kasambreros.
So, yung caption nito sa isa is Aldin. So, getting ready for our most premium view original. So, ano pala, tinanggap na pala niya yung ano na Aldin. O, di ba, parang calf din lang din mga kasembreros. Getting ready for our most premium view original Love Siargao. Thank you for all you do to make this our best show ever. Love you. Alden Richards and Nadine mga kasembreros. Tapos, hindi ko lang kung sino tong si Big Bawang. Mga kasembreros. So, cheers to Love Siargao. Let's go. Sabi ganoon. Dito mga kasembreros. So, talagang ang kulit lang. No? Pinost niya ito sa kanyang Instagram account mga kasembreros. Tapos, pasegwihan ko to. Yung Don Bell. Parang titiwalag na parang maghihiwalay na mga kasembreros. Parang nag-farewell ang Don Bell sa recent nila na interview mga kasembreros. So ito yung nakita kong mga posts ngayon mga kasembreros, no? Parang ito na yung ano kasi yung tinan yung ginagawa ng showbiz ngayon ng ABS-CBN at saka GMA. Hindi na sila ka-focus sa isang love team lang, no mga kasembreros. Yung palagay ko yung Francef pag nag 25 pataasin sila, paghiwalay din ng mga projects, no, kagaya ng kagaya ng CAF din na pinaghiwalay, no, ang parang nag-evolve na talaga na yung kumaga pa yung showbiz industry na hindi kagaya dati na talagang puro love teams lang talaga, no, mga kasombrero. So yung JM Fiang, so alam ko bibigyan din na sila ng projects kapag sikat na sila pareho. Sikat naman talaga na sila mga kasos, pero kapag mga nasa 25 pataas, ay bibigyan sila ng mga individual projects mga kasembreros. So, yun, parang yun yung yung pang strategy na ngayon ng GMA and ABS-CBN mga kasembreros, na hindi na sila nakafocus lang sa isang love team, dalawa, tatlo. So, kasi parang nagiging heartbreaks na rin sa mga tao kapag naghihiwalay, kapag hindi nagkakatuluyan sa real life mga kasembreros, or yun, dapat individual na lang. So which is definitely maganda, no, na dito na strategy mga kasembreros. So yun po mga kasembreros, no. So definitely ang ganda ng kanal. Pero yun yan, no, heartbreak ito para sa kung totoo man mga kasembreros yung itong pinost dito, or yung sinabi na official na hindi parang last na nila daw na movie yung Tayo sa Wakas, no, mga kasembreros. Yun po. Tapos yun, officially nag-post na ng mga pictures ang View ng kanilang dito sa Love Siargao mga kasembreros na pictures kahapon, no. Dito ay magkakasama sila. Tapos ay dito may hawak-hawak silang blue na dito, hindi ko lang kung ano to, script yata. Script siguro nila ito mga kasembreros. Naka-blue sila na kulay mga kasembreros ng kanilang may mga official pictures na sila, no, and so on mga kasembreros. So coming soon, stay tuned, no, sabi rin dito sa isa, no. Meron ding solo picture dito si Alden na Alden Richards Love Siargao soon. So nag-drop na ng teaser photos ang View at saka GMA mga kasembreros dito sa kanilang bagong tambalang Aldin. Aldin yung kanilang bagong tambalan mga kasembreros. So which is definitely aabangan natin mga kasembreros, no. So ang pala, may additional si Kailin Alcantara pala, no, humabol mga kasembreros na maging part ng cast, maging si nagulat ako dito kay Colleen Garcia, si Gab Lagman, kasi di ba wala sila sa press con, nung press con nga ng Love Code Gray pala yun mga kasembreros, iniisip ko press con. So yan, kahit dun sa sa pinakauna nilang press con, wala rin sila. So parang sina Alden at saka Nadine lang yun, parang wala silang wala silang alam mo yung buo na cast na press con nung media launch mga kasembreros. So kasi wala pa sila nabubuo na mga pala dati na mga cast doon na kompleto, kung kaya sina Alden at saka sina Nadine lang yung nandoon.
nung pinakauna nilang media launch mga kasambreros ng Love Siargao. And then parang ano lang, parang naging and ano si ano dito yung Koreano no na si dito nakalimutan ko yung pangalan ng si Kim Jisoo no na kanilang makakasama rin po na Koreano. So si Kaki Adrian Lindayag, si AZ Martinez at saka si Vince Maristella, Christopher Diwata, Gab Lagman. So ito yung mga yung mga cast na nakalagay dito mga kasombrero. Si Kailin Alcantara, mga kasombrero. So nalito ako dun sa Code Gray at saka sa Love Siargao na press con. So yun nga, sa press con pala nila ay si Alden at saka si Nadine lang at saka mga management ng View Philippines. Yung andoon mga kasambreros. Kung kaya nagulat ako na andito pa si Kailin. Ang gagaling si Kailin at saka si Colleen Garcia. Magagaling din ito mga kasambreros eh. And of course meron pa silang import na si Kim Jisoo mga kasambreros. So talagang aabangan natin ito mga kasambreros Si AZ Martinez at saka si AZ wala dito si Brent Manalo. Si AZ Martinez, si Vince parang part ng sila PBB na collab, first edition ng collaboration mga kasambreros ng GMA at ABS-CBN itong dito yung sina AZ Martinez at saka si dito si Vince Maristella mga kasambreros. So sila yung magkaka-batch sa PBB collab, first edition na collaboration mga kasambreros sa bahay ni Kuya. So abangan natin ako po ay nag-voiceover ng 10:30 ng umaga, April 29, 2026 mga kasambreros. So yun, ang dami nag-feature sa kanila mga kasambreros. Meron dito Solid Kapuso, latest updates, the cast of Love Siargao, the most awaited Summer V original series in collaboration with Viva Entertainment and GMA Network Joy, headlined by Alan Sinsha, mga kasambreros. So marami nag-feature sa Love Siargao mga kasambreros. Kasi Alden, Nadine pa lang talagang sikat na sikat. That is why headliners ang kanilang series na ito mga kasambreros. Sikat na mga artista and then sikat na streaming platform mga kasambreros ang View and of course GMA mga kasambreros, kung kaya kabang-abang ito. Tapos yun, congrats kay Kath kasi pang-7 na siya doon sa most beautiful faces in the world mga kasambreros. Umakyat na siya yay, 7th spot na with 47,000 votes. So ito yung yung sa most beautiful faces in the world mga kasambreros 2026 talagang umakyat na siya kasi pang-8 siya nakaraan. Nasa 8th spot si Kath, ngayon ay pang-7 na siya mga kasambreros. So yun po siya talagang congratulations. Tapos may mga kumakalat ngayon na natawag na issue na parang si Kath yung nagiging source or nagiging cause of delay ng love siya ng Someone Someday na shoot mga kasambreros. Tapos may isa ring dito na parang si Kath din yung dito yung sinasabi nila na dahilan, sabi ito, hindi natuloy ang bagong movie kasi sikat na actress tapos malaman na siya ay buntis sa BF na politiko. So yung isasabi na iba dito ay si Kath ito, tapos hindi matutuloy yung Elena 1944. So sabing ganoon, parang ito yung usap-usapan ng mga kasambreros pero walang confirmation. Blind item ito ng Philippine Story sa kanilang TikTok account mga kasambreros. So sa usapan ngayon ang bigla ang pagkansela ng bagong pelikula na isang kilalang aktres matapos kumalat ang balitang siya ay nagdadalang tao sa kanyang nobyong politiko. Alam niyo, may nakakatawa talaga ito mga kasus, parang si Daniel Padilla at si Kyle Estrada nag-hard lunch na. Tapos si Kath at saka si Mermar Kala, never mo nakitang nag-post na, alam mo yun, na sila mismo nag-post ng kanilang outing,
or pinost ba ni Kath si Mark or si Mark si Kath, mga customers, no? Wala eh. So but sorry to say ay hindi pa rin ako maniniwala sa mga gantong issue mga kasembreros na kesyo ganyan, kesyo ganto, no? Without their validation, without their parang sila mismo dapat ba yung magpo-post, mga kasembreros. So as simple as that, no? Kasi pwede naman gawan ng kwento, edit ng picture, edit ng video. So pero sila mismo never mo nakitang nag-post ng kanilang ganap and so on. So pumunta na ng Thailand, pumunta na ng wala pa rin, mga kasembreros. So parang ay naku po, hayaan mo na sila, no? Kasi si Kath at saka si Alden, they wanted to live a peaceful and private life, mga kasembreros. So yung mga fans lang talaga yung alam mo yun, parang sobra-sobra yung pagka devote mga kasembreros. Tapos yun, pinost ito ni Arlinda Cabog 3 hours ago. I finished as number one of the leaderboard. Thanks for following along. No one compares to my one and only love. So si Arlinda Cabog parang parang may challenge yata sila sa Facebook. Tapos, di ba, admin ito ng Kath, then si Arlinda Cabog. So, yun, parang nagpasalamat siya na nag-number 1 siya, no, sa Filipino Cooking Challenge. Tapos, yung picture ng Kath din during Hello Love Hello Love Goodbye, mga kasembreros. So, parang yun yata yung nila, no, parang dito challenge na siya yung nanalo. Tapos si Lad Sorio pinost din yung Love Siargao. Tapos ang na-feature niya lang dito ay sina Kailin, AZ Martinez, Kim Jisoo at si Vince Maristela, mga kasembreros. So pero si Lad Sorio ay alam ko maka-Alden din ito, kung kaya yung bagong project ni Alden ay na-feature din niya sa kanyang sariling Facebook account, mga kasembreros. So yun po, no, talagang trending ito ngayon. Sobrang dami na nag-feature, kung kaya pinipili ko lang din yung mga i-feature natin, mga kasembreros, dito sa ating YouTube channel. So talagang parang alam mo yung kalawat kanan yung nag-feature. Hindi mo na alam kung sino yung uunahin mo or sino yung mga sino yung isasama mo sa items natin, mga kasembreros. Pero yun po, no, ayaw paawat ni Tisoy sa pagsikat, ayaw niyang paawat sa kanyang mga projects, mga kasembreros. Kung kaya isa lang masabi natin, no, kay Tisoy, supercalifragilisticexpialidocious ang kanyang ginagawa. At saka of course ay congratulations sa Team Love Siargao. So yun po siya, mga kasembreros and mga katinatics. So talagang pinagpapala ang mga mababait na bata. So yun siya, mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. May ipi-play ba ako dito? So wala yata tayong ipi-play na video, no, mga kasembreros. Pero pakinggan natin of course ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Sobrang ganda ng ating Word of God, mga kasembreros. Sana pa ipatapusin natin. Ang title po ay Huwag Ialis sa Atin. Ano kaya ito, no? Proverbs chapter 3 verse 3. Do not let kindness and truth leave you. O ito pala yun. Tie them around your neck, write them upon your heart. Napakaganda nito, mga kasembreros. Napaka-poetic at napaka-full of wisdom na dapat nating malaman at pagtuunan ng pansin, mga kasembreros, at matutunan pa. So, sabi dito ni Haring Solomon ay do not let kindness and truth, no, ang kabutihan, no, ang pagiging mapagbigay at ang katotohanan ay dapat na hindi pumaalis sa atin. Kaya dapat ito, sabi pa nga niya dito ay itali sa ating mga liig, no? Kasi yung isang hayop, for example, no, kapag tinali sa liig ay hindi siya makakaalis or makakawala, mga kasembreros. So yung necktie natin, for example, or yung basta yung mga hayop na tinatali or domesticated, kunwari kalabaw, baka, or tupa, no, or kambing, mga kasembreros, kapag tinatali yan sila, ay ibig sabihin
yung baboy for example. So, hindi sila makakawala. So, ganun din po, sabi dito ni Haring Solomon, yung kindness ba? Alam niyo po yung kindness, nagpapaganda at nagpapapogi po ito sa isang tao, sa isang individual. Kapag may ugaling kind, no, ang isang tao, mga kasambreros. So, gaano man sila ka-ugly physically, na hindi naman dapat natin na tinitingnan itong physical appearances, mga kasambreros, ay nagiging, kumaga pa, nag-a-add ito ng beauty, no, ng isang tao, mga kasambreros, especially kapag tayo po ay mga manampalataya ni Kristo. It adds something, no, mga kasambreros, kapag tayo po ay nagiging kind. Kumaga pa, kahit na ikaw ay hindi naman gaanong maporma, hindi naman gaanong kagwapuhan or kagandahan physically, kapag tayo po ay mapagbigay, ay nagiging pogi at saka nagiging maganda tayo sa paningin ng ating kapwa-tao, mga kasambreros, kasi nga tayo po ay mapagbigay, mga kasambreros. And it's, nakaka-attract kasi yun mga kasambreros, ng tawag dito, ng ating kapwa-tao, and especially kapag si Lord, kasi nga 'di ba, God loves a cheerful giver. So kapag tayo po ay kind, kapag tayo po ay pagbigay, kapag tayo po ay mabait, mga kasambreros, sa ating kapwa-tao, nakikita yun ng Diyos. Okay? Kapag ang Diyos natin na lugod sa atin, because we are kind, no, because we are humble, we are forgiving sa ating kapwa-tao, ay nagpapadala siya ng blessings. Alam niyo po, ang Diyos natin hindi po yun madamot. Actually, agenda niya talaga ang mag-bless, no, at saka magbigay ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Tayo lang mismo na tao yung inaantay ng Diyos na kumilos. Kasi yung kindness, parang buto yan no, na parang pag tinanim yan sa kapwa mo tao, nagiging kind ka sa kanila. Kapag nagtanim ka ng kabutihan sa kapwa-tao, aani ka rin ng kabutihan, mga kasambreros. So, darating ang panahon, no, darating ang time, darating ang season talaga, mga kasambreros, na mag-aani tayo ng kabutihan din, no? Not exactly na yung taong tinulungan natin ang tutulong sa atin pabalik or in return, pero gagamit ang Diyos, mga kasambreros, ng kung hindi man ngayon, hindi man bukas, kung hindi man yung taong mismo yung tinulungan ang tawag dito, ang tutulong sa iyo pabalik, ay gagamit ang Diyos, no, gagamit siya ng basta in an amazing way. Sometimes hindi natin matarok, no, at hindi natin yung blessing, yung amazingness ng Panginoon ay hindi po siya expected as sometimes na ginagawa natin ng ganito kaya, ganito kaya. So minsan yun ang nangyayari sa expectation natin because we have faith in God, pero not all the time, no. God works in an amazing way, mga kasambreros, na sometimes hindi natin akalain na kaya pa lang ng Diyos to, kaya pa lang ng Diyos, no. Only we believe, mga kasambreros. That is why faith is very important. So kindness, no, kapag tayo pa nagtanim sa ibang tao ng kindness, mag-aani din po tayo ng kindness. So dapat tao dito, hindi naman all the time material things na yung ating ibibigay sa tao, na may it be yung ating service, yung ating kakayahan, yung ating talent, yung ating skill. Kunwari may talent ka sa drawing, tapos may nagpaturo sa iyo at saka nagpatulong na estudyante, for example, sa drawing. So tinulungan mo siya without asking for any return. So yun na yun, no? Tulong na yun, mga kasambreros, or kindness na yun. Kunwari may nagpatulong sa iyo na magpasagot sa math or sa English, for example, or magpatulong magbuhat ng ganito na madali lang naman. So yun, tulong na yun, kindness na yun, mga kasambreros. So you are becoming an instrument of God's kindness, mga kasambreros, towards other people, especially sa ating kapwa mananampalataya, mga kasambreros. So, huwag tayo mapagod, no, sa kakagawa ng kabutihan, because kapag hindi tayo napagod na gumawa ng mabuti, ay aani talaga tayo, mga kasambreros. That's biblical, no? Sa Galatians chapter 6 yan, mga kasambreros. Proverbs chapter 3 verse 3, mga kasambreros, tells us that following God's wisdom leads to a longer, more fulfilled life. When we embrace wisdom, it adds value to our days and brings us peace, no? So itong Proverbs kasi, mga kasambreros, ay about wisdom din po ito, mga kasambreros. So that is why it's really important na yung wisdom, kasi ang tao kapag may wisdom, alam niya kung anong gagawin Let's say gagamitin ko ba ang kindness,
Gagamitin ko ba ang forgiveness, ang mercy, ang joy? Gagamitin ko ba ang patience? Gagamitin ko ba ang ganito, ang ganyan? So, ano bang gagawin ko dito? So, ganoon siya, no? Applicable na applicable mga customers because ang wisdom ng tao talagang ano yun parang nagagamit talaga natin yan in numerous or various ways mga kasus. Depende sa situation natin pong kinakaharap at kinakaharap at ginagawa sa buhay. So talagang gamit parang damit natin, 'di ba? Kailangan pag may damit tayo dapat ginagamit natin sa purpose na ganito, purpose na ganyan. So may iba't ibang klase ng damit, 'di ba? So parang ganoon din po ang wisdom. Depende po sa depende sa situation talaga natin. Kasi tayo pong lahat ay may kinakaharap na problema, na challenges, iba-iba man, no, iba-ibang location, pero alam natin na lahat po tayo walang exempted po mga kasembreros sa problema na kinakaharap natin. So wag tayong sabi kasi do not let kindness and truth no. So pag truth ay katotohanan mga kasembreros, Jesus Christ is truth no. Tapos siya ang source ng truth mga kasembreros. So nagre-remind to sa atin ng kahalagahan talaga ng trusting in the Lord wholeheartedly and not relying solely in our limited understanding. It calls for a deep and unwavering faith in God's wisdom and guidance even when we cannot fully comprehend His ways. This call to kindness and faithfulness echoes throughout the Bible. For instance, Micah chapter 6 verse 8 emphasizes doing justice, loving kindness, and walking humbly with God. So kagaya ni sinabi ni Prophet Micah mga kasembreros sa Biblia na yung kindness, no, yung parang tinatawag tayo no? Tinatawag tayo na maging kind tayo talaga mga kasembreros. Hindi lang sa panlabas, no, at saka seasonal na pagiging kind mga kasembreros, but most importantly ay yung authenticity na yung genuineness mga kasembreros ng ating kindness sa ating buhay. Kung parang you don't need to sugarcoat or pretend mga kagaya ni Sir Alden, no, yung kanyang kindness talaga ay very genuine at very authentic mga kasembreros na kahit na walang camera, walang mga paparazzi, walang video, ay nakita mo yung kanyang kindness talaga mga kasembreros. So kung kaya pinagpapala talaga si Tisoy or si Soyti mga kasembreros. Reflect on your own life. Are there areas where you struggle to maintain kindness or faithfulness? How might embodying these virtues change your relationship or workplace dynamics? The promise of these verses is not just about gaining favor, but about aligning our lives with God's desires. So hindi lang siya gusto ko magustuhan ako ng boss ko or gusto ko magustuhan ako ng kaibigan ko, so maging mabait ako, maging ito. Parang you're setting you're setting requirements, you're setting basta parang gumagawa ka ng sarili mong criteria, no, parang ganoon siya mga kasembreros. So gagawin mo to para may babalik sa iyo, no, parang ganoon siya mga kasembreros, which definitely hindi dapat ganoon mga kasembreros kasi ang Diyos natin ang ating ultimate na bossing at Panginoon. So kung nalulugod ang Diyos sa atin, hindi na natin kailangan ng mag-pretend pa or maging plastic maging plastic mga kasembreros sa ating kindness. So ang Diyos po natin ay alam na alam lahat. So Proverbs chapter 3 hanggang 4 actually mga kasembreros provides timeless wisdom that is as relevant today as it was centuries ago. Committing to love and faithfulness enriches our own lives and glorifies God, positively impacting those around us. So alam nyo, napakasarap kasama ng taong kind, no? Sobrang mabait, no? Sobrang kind mga kasama or sobrang mapagbigay. So we can show love and faithfulness in our relationships by consistently holding on to kindness, prioritizing truth, no, katotohanan of course. Hindi siya, kagaya na mention natin, hindi siya pretentious or hindi lang siya pretending. Pero dapat yung ating kindness ay totoo talaga siya mga kasembreros, and seeking understanding. One way to demonstrate love is by being kind and compassionate to our loved ones, showing them care and affection. Acting in this way fosters a sense of closeness and emotional connection in the relationship. Additionally, remaining truthful and transparent in our interactions helps build trust,
laying a foundation of faithfulness and honesty. So this honesty creates a safe space for both individuals to express themselves authentically and openly within their relationship. Understanding in our relationships is crucial in showing love and faithfulness, no? And of course, kindness, mga kasombrero. So, yun po yung atin. Parang kung gusto nating tratuhin tayo na mabuti ng ibang tao, ay tratuhin din natin sila ng mabuti, mga kasos, or with love, with kindness. So, pero kahit na hindi sila naging mabuti sa atin, maging mabuti pa rin tayo sa kanila. So, kung hindi man sila, kasi di ba ganoon, no? Love your enemies, mga customers, kasi ang Diyos po natin ay mas nalulugod, no? Doon sa mga taong gumagawa pa rin na mabuti kahit na hindi na sila ginagawa na mabuti or tama, mga kasombreros. So, pag kailangan ng justice, justice is demanded and righteousness, mga kasos. Pero dito, wag nating alisin sa ating buhay ang pagiging kind or pagiging mabait or generous and truthful, mga kasombreros. Alright, so naman po sa ating Word of God, ha? Naman po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, kindness, and truthfulness, mga kasombreros na nagbumula sa ating Diyos. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasombreros, and paalam po. I love you all.